matindi ho itong message na to kasi makikita natin nasa huling linggo ng buhay ng Panginoong Jesus, pag pinag-aaralan natin ng detalyado itong banal na kasulatan, maaaring yung pagkakaalam natin dun sa pagpapako sa krus, paghuli sa Kanya ay naiiba sa totoong nangyari. Sapagkat hindi siya biktima kontrolado niya ang nangyayari nung linggo na yon. In fact, kung gusto ng Panginoon na siya ay hiranging hari, kayang-kaya niya. Hindi ba natatandaan nyo nung pumasok siya sa Jerusalem, nung Lunes, natatandaan nyo kung paano salubong sa kanya? Anong sabi sa kanya? Hosana, anak ni David. Di ba? Parang tinatanggap na talaga siya na hari. Pero hindi yan ang kanyang tinanggap sapagkat meron siyang ibang mensahe para sa mga Hudyo. At imbis na gumawa siya ng mga bagay na masasabi nating maging tanyag siya, natatandaan niyo yung sermon ni Doc Rico? Hindi niya inatake ang mga Romano na kalaban ng mga Hudyo. Anong inatake niya? Yung templo, yung pamunuan ng kanilang relihiyon na hindi inaasahan ng mga Hudyo. Kaya nung kanyang pinalis yung templo, natatandaan niyo ba kung ba't niya pinalis yung templo? Imbis na sumamba sa Diyos, anong ginagawa nila? Pinagkakaperahan yung templo, yung sacrificial system. At nagalit ang Panginoon dahil yung banal na lugar ng Diyos, ginawang isang pagkakaperahan ng mga priest. At dahil dyan, nagalit sa kanya mga Hudyo at yan ay ilan sa mga aksyon niya kung bakit siya ipinako. Lunes, tinanggap siyang hari. By Friday, gusto na siyang patayin. At ngayon, matapos nating marinig yung mensahe ni Dr. Rico kung saan ginawa ni Jesus yung hindi inaasahan na kanyang pinaghahagupit yung mga sumasamba at nagbibigay ng sakripisyo sa templo. Ngayon naman ay isang kabanata kung saan kanyang itinatwa ang bayan ng Israel. Alam nyo, yung kanyang paglinis ng templo or the cleansing of the temple, ito po isang senyas na itinatatwa niya yung religious system ng Israel. Ito isang tuldok na sabi niya, hindi na kayo ang mamumuno sa buhay relihiyon ng Israel, ng mga Hudyo. Yun namang ating pag-uusapan ngayon, isa rin tuldok na tinapos ng Panginoon ang binigay niyang bansag sa Israelita na chosen nation o yung napiling bayan. Kasi after 3 years ng pagmiminister ni Jesus, ang mga Hudyo, hindi pa rin siya tinatanggap bilang Mesayas na magliligtas sa kasalanan. Ang gusto nila, Mesayas na magliligtas sa kaperahan at sa politika at sa kabuhayan at sa mga bagay na gusto nilang maligtas maliban sa kasalanan. At dahil dyan, inalis ng Panginoon ang bansag sa Israel na napiling bayan, pero pansamantala lamang. At kanino ibinigay ng Panginoon ang bansag na napiling bayan? Walang iba kundi sa akin at sa inyo, His church. So ito po yung tema ng ating mensahe sa hapong ito. Napaka-exciting. Nung pinag-aaralan ko ito, nabigla ako kasi matagal ko nang naririnig tong the lesson of the fig tree o ang leksyon mula sa puno ng igos. Pero ngayon ko nakita, ito pala kambyo ng Panginoon. Inalis niya ang mga Israelita at ipinasa sa mga taong hentil na katulad natin upang maging instrumento niya sa pagpapalaganap ng mensahe ng kaligtasan dahil hindi tinanggap ng mga Hudyo ang kanyang mensahe. At ito pong ating mensahe ngayong hapon, makikita natin yung cursing o pagsumpa sa puno ng igos na nagre-representa sa bayan ng Israel. Kaya tumayo po tayong lahat. Babasahin po natin ang Mateo 21:18 hanggang 22. Napaka-importante po sapagkat yun nangyari sa mga Israelita na nalampasan nila ang biyaya na bilang mga tauhan ng Diyos ay pwede ring mangyari sa ating ngayong mga Kristiyano. Kaya pag-aralan po natin ang sasabihin sa atin ng Panginoon sa hapong ito. Matthew 21:18-22.
Ito po yung kabanata right after the cleansing of the temple. Kinaumagahan ng si Jesus ay pabalik na sa lungsod, siya ay nakaramdam ng gutom. Nakita niya ang isang puno ng igos sa tabi ng daan at nilapitan iyon. Wala siyang nakitang bunga, kundi mga dahon lamang. Kaya't sinabi niya dito, hindi ka na mamumunga kailanman. Agad na natuyo ang puno. Nakita ng mga alagad ang nangyari at sila'y namangha. Paanong natuyo agad ang puno ng igos? Tanong nila. Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, kung kayo'y mananalig sa Diyos at hindi mag-aalinlangan, magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng igos na ito. Hindi lamang iyan, kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat, mangyayari ang inyong sinabi. Anumang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung nananalig kayo. Manalangin po muli tayo. Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo upang buksan niyo po ang aming isip. Sana po ay hindi kami matulad sa iyong bayang Israel na sa kabila ng napakarami nilang tinanggap na biyaya at katotohanan sa inyo, kailangan mong alisin sa kanila ang pribilehiyong maging kasangkapan upang ilaganap ang magandang balita. Ngayong ipinasa mo na sa aming mga Christians sa araw na ito, ang pribilehiyo na yan, sana matutuhan po namin ang lesson mula sa fig tree upang kami po ay mabalaan at hindi po namin malampasan ang pagpapala na magamit na bilang kasangkapan ng malaking layunin mo para sa sangkatauhan. Buksan mo aming puso sa mga taong nagsisimba lamang, ngunit hindi naman talaga sumasamba sa inyo. Tulungan mo kami. Yung sa mga taong relihiyon lamang ang turing sa iyo, sana'y paglinawin mong isip. Sa aming mga tinatawag na Kristiyano, ngunit ang asal ay pagano, patawarin mo kami at turuan. Kahit, Lord, disiplinahin mo kami, wag lamang masyadong matindi. Pero we pray, Lord, na sana kami banalin mo upang hindi kami matulad sa mga tinatawag na anak at bayan ng Diyos, ngunit sa kanilang aksyon ay napakalayo sa inyo. Tulungan mo kami, Panginoon, upang kami maging kalugod-lugod sa inyo, maging tunay sa aming pagiging mga tao mo. Sa pangalan ni Jesus, amen. Makakaupo na po tayo. Ang pamagat po ng ating mensahe sa hapong ito ay sumpa at pagpapala. 2 punto po ang aking isi-share sa inyo. Ang una ay hatol sa bayan, verses 18 to 22, at pangako sa tapat. Kontrolado ng Panginoon ang buhay niya nung last week. Yung huling mga araw na niya dito sa mundong ito. Ang dami niya nang ginawang mga kababalaghan, nagpakain siya ng libo-libo mga tao, at siya ay tinanggap na nga bilang hari. Ngunit hindi yun ang kanyang pinatulan. Ang ginawa niya, tinuwid niya yung mga maling mga practices ng mga Jews. Unang-una na nga doon sa templo na punong-puno ng mga relihiyon, punong-puno ng mga aktibidades na masasabi mo akala nila'y makadiyos. Pumapatay sila ng halos kalahating milyong mga hayop, pigeon, mga baka at mga bagay, mga hayop bilang sakripisyo. Ngunit ito ay tinatawag na walang katuturan sa paningin ng Diyos at pinagkakaperahan pa. Kaya nung kanyang pinalis ang mga sumasamba sa templo, ito ang tinatawag na isang anunsyo na 70 years later, in 70 AD, papasok ang mga Romano at wawasakin ang templo. At ito hindi na muling naitayo. This is a pre-prophetic action. Isang pagbabadya ng aksyon ng gagawin ng Diyos. Sapagkat inalis sa mga Hudyo, ito yung sermon ni Doc Rico, yung tinatawag na priesthood. Hindi na kayo ang mamumuno sa religious life ng gagawin ng Diyos sa mundo. Kanino nilipat yon? Makikita nyo mamaya. That was transferred to us. Kaya nga sabi ko, ang panalangin ko sa pastoral prayer, sana hindi tayo matulad sa mga Hudyo. Hawak nila ang salita ng Diyos, hawak nila ang karapatan na mag-evangelize, pero puro religion. You can come to church every day. Pwede ka magsimba maghapon at buong linggo. Pero kung hindi totoo, tutuldukan ka rin ng Panginoon.
Because God looks at the heart. Ngayon namang araw na ito, ang tinuldukan ng Panginoon ay ang pagiging God's nation o bayan ng Diyos sa Israel. At yung puno ng igos na natuyot ay yung tinatawag ng mga theologian na visual parable. Isang talinhaga na nakikita na parang kumbaga sa puno, pinatay na kasi wala nang silbi. Ngayon may magsasabi na ganyan ba ang Diyos na parang tumutuldok, tinatapos, inaalisan ng pagkakataon? Pero iisipin nyo, ang Israel, libu-libong taon sila na binigyan ng katotohanan, binigyan ng mga propeta, at nung dumating ang Mesaya, 3 taon nilang kasama, at saka huli-hulihan, anong ginawa nila? Ipinako siya sa krus. Why? Isa lang po. At yan ay may aplikasyon sa kanila at may aplikasyon sa atin. Nalayo sila sa tunay na paliwanag sa salita ng Diyos at tunay na pagsunod. Nauwi sa relihiyon. At lagi ko sinasabi sa inyo, ang paboritong ginagamit ni Satanas na pamuksa ng gawain ng Diyos sa mundo ay hindi yung sinasabi niya sa mga tao na sumamba ka sa dyablo. Hindi niya sinasabi yan. Alam niya, pag sinabi niya sa mga tao yun, mabubuking siya. Hindi niya sinasabi na huwag kayong magsimba. Mabubuking siya. Hindi niya sinasabing walang Diyos. Mabubuking siya. Ang sinasabi niya, magsimba kayo, sumamba kayo sa tamang Diyos sa maling pamamaraan. Kaya mga Hudyo, tama yung sinasamba nilang Diyos pero mali ang pamamaraan nila. Imbis na pagsilbihan nila ang Diyos, ang gusto nila, pagsilbihan sila ng Diyos. Imbis na tanggapin nila si Jesus na Mesayas na magpapatawad ng kanilang kasalanan, ang gusto nila si Jesus ay Diyos na magbibigay sa kanila ng resolusyon sa kanilang mga problema sa kaperahan at sa kanilang problemang politika laban sa mga Romano. You cannot choose God. Kailangan tanggapin mo siya kung sino siya. Siya ay tagapagligtas ng kasalanan. Pero hindi yan na nangyari sa mga Hudyo at minsan sa mga Kristiyano. Hindi yan na nangyayari sa pagturing natin sa Diyos. Ang Diyos minsan sa atin, tulad ng mga Hudyo, parang magic genie. Ano? Tinatawag lang natin siya pag meron tayong gustong ipagawa sa Kanya o meron tayong kailangan sa Kanya. Pero hindi natin sinasabi, Lord, anong gustong ipagawa mo sa akin at anong gusto mong ituwid ko. The Jews were not repentant. At yan lang, simple-simple lang kung bakit sila nalihis at ba't nila nalampasan ang pribilehiyo na maging God's people, God's church. At tulad ng sinabi ko, makikita nyo na yan ay ipinasa sa iyo at sa akin, sa iglesia. Pero temporary lang. Kasi yung tinatawag natin na eschatology o yung pag-aaral ng huling mga panahon, pag-akyat ng simbahan, ibabalik ang Israel dito sa lupa bilang God's nation uli. So, ngayon ay nasa huling linggo na tayo ng buhay ng Panginoon sa mundo after 3 years on earth. Pinag-aralan natin na nung Lunes, siya ay pumasok at tinanggap siya na bilang hari na magtatanggol sa relihiyon at sa bayan ng Israel. Pumasok siya sa Jerusalem, sakay ng hindi ng malaking kabayo o ng tangke o ng eroplano o ng mga pangmilitar na kapangyarihan, ngunit sa isang asno, sa isang donkey na pinrophesy hundreds of years ago na mga propetang sila Daniel, Isaiah at yung mga minor prophets na nagbigay ng mga messianic prophecy. At nung by Tuesday, imbis na tirahin niya yung mga Romano, ang kanyang inatake ay yung templo. At ngayon, itong pag-uusapan natin ngayon, ito na yung Wednesday. O ano ba yung Wednesday sa Tagalog? Miyerkules. Lunes, Miyerkules. Pumasok siya ng pangatlong beses sa Jerusalem. Nung Tuesday, kinurse niya yung temple at tinuldukan niya ang relihiyon ng Israel. Etong Wednesday, kanya namang isusumpa ang bayan ng Israel. So iyan po yung background nitong ating talata sa araw na ito. So ang una po ay ang hatol sa bayan.
Sabi sa verse 18, kinaumagahan, ito yung Wednesday, nang si Jesus ay pabalik sa lungsod, siya ay nakaramdam ng gutom. Alam nyo, parang ang Panginoon, siya ay isang Diyos, ngunit siya ay nakakaramdam ng gutom. Kaya yung word na incarnation, yung nagdi-describe yun sa pagbaba ni Jesus, incarnation. Alam niyo ba kung saan nakuha yung word na is from the root word karne. Alam niyo ba ano yung karne? Yung karne norte. So sa katawan tao siya, he became flesh. At siya'y nagugutom, so parang tao din talaga siya. Pero ito yung tinatawag na isang setup. Kasi meron siyang gustong matinding mensahe na ibigay sa kanyang mga disipulo at sa mga Israelita. Sabi sa verse 19, nakita niya ang isang puno ng igos sa tabi ng daan at nilapitan iyon. Wala siyang nakitang bunga, kundi mga dahon lamang. Kaya't sinabi niya dito, hindi ka na mamumunga kailanman. Agad na natuyo ang puno. Ngayon, kung hindi mo pag-aaralan to, parang isang insidente na maliit na bagay lamang. Pero ito palang verse 19, nung pinag-aralan ko, ay yung matatawag nating kumambyo na ang Panginoon. Parang tumigil na ang kanyang pasensya sa bayan ng Israel sa tigas ng kanilang ulo at dahil sa kanilang kawalan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Hindi nagbunga ang mga tinuturo ng Panginoon sa kanila through the Old Testament at doon sa pagbaba ng Mesaya. Ngayon, kailangan ipaliwanag ko sa inyo kung ano ba ibig sabihin nitong galit ng Panginoon sa puno ng igos na naging talinhaga para sa bayan ng Israel. Yung puno kasi ng igos o yung tinatawag na fig tree, may kakaiba siyang pagtubo o pagmumunga ng prutas niya. Karamihan ng mga prutas o karamihan ng mga puno, tutubo yung puno, magkakadahon para tanggapin yung mga moisture, yung araw, tapos magkakabunga. Hindi ba ganon? Ang puno ng igos ay iba. Sa buwan ng Marso, ang igos ay magkakaroon ng yung tinatawag na halos parang bubot na prutas. Bago siya magkaroon ng mga dahon, mauuna yung prutas. Pero hindi siya talaga yung prutas niya. Parang maliliit lang siya na tinatawag na buds, edible buds na maliliit. Yun ang Marso. Pagdating ng Abril, dun lalabas yung dahon. So baliktad siya. Pero pagdating ng Mayo, doon lalabas yung tunay na malalaking prutas. So pag nakakita ka ng puno ng igos, kasi itong mga pangyayaring ito, kung kukumputin mo, nangyari ng Abril. Nakita ng Panginoon na may dahon, anong ibig sabihin? Dapat kung may dahon, merong prutas. Ngayon, ito yung isang pangkaraniwan sa puno ng igos. Pag merong dahon at may prutas, yun ay senyas na magkakaroon ng magandang malaking prutas. Pero, kung may dahon at merong maliit na bud, walang maliit na bud, puro dahon lang, yun ay senyas na wala ring magiging bungang malaki. Nakuha niyo po ba? So, nung sinabi ng Panginoon, meron ka ng dahon, pero wala ka pang maliit na bunga, ibig sabihin nun, hindi ka lang magkakabunga. Ano po ang relevance nito sa buhay ng isang tao? Kasi ito, ikinukumpara niya sa buhay ng isang tao. Ang sabi niya, ang Israel ay puro dahon. Yung kanyang relihiyon, parang pakitang tao, kasi yung dahon, kitang-kita mo siya, maberde, parang malago, pero walang prutas. Kaya niya isinumpa yung puno ng igos kasi inihambing niya sa buhay ng mga Israelita. Puro kayo relihiyon, puro pakitang tao, puro dahon na ang lalaki, ngunit wala naman tunay na prutas ng pagiging espiritual. Nakukuha niyo po ba? So nung maraming dahon, ngunit wala namang prutas, sabi niya, dahil wala ka maliit na prutas, ngunit ikay madahon na, hindi ka na magkakabunga, ikay aking tutuyutin na. Isa pong bagay na kung talagang pag-aaralan mo, nakakatakot. Kasi ang Panginoon pala, hindi lamang yung pakitang tao o
masasabi natin sa buhay ng Israel kasi yung religion nila napaka showy, yung templo nila, ang laki-laki, yung sakripisyo nila. Talagang mga matatawag mong punong-puno ng mga aktibidades. Ngunit wala namang bungang espiritual. At ito pala ay hinuhukuman ng Panginoon. At dito ko pa unang nakita na merong judicial blindness na nangyari dito. Sapagkat magbibigay ang Panginoon ng katotohanan, magbibigay ang Panginoon ng mga pangaral, pero dadating yung panahon, sasabihin niya, hindi ka na mamumunga. At tatapusin ko na ang aking pangangaral at paggamit sa iyo. Nakakatakot po kasi after this, Israel is no longer God's people temporarily. After this, inilipat na ng Panginoon ang gawain na ikalat ang magandang balita, hindi na sa mga Hudyo, kundi sa mga Hentil. Kaya nga po, we are the church, God's chosen people na po tayo. So, nung pinag-aralan ko, ang tindi pala ng implikasyon. Unang-una sa bayan ng Israel sa tinatawag na eschatology at pangalawa, para sa atin na nakikinig rin, nagsisimba rin, relihiyoso rin. Ang tanong, may bunga ba? Yun ang delikado sa mga taong tumatanggap ng katotohanan, ngunit hindi itinatatwa ang kasalanan kasi yung fruit of repentance ang hinahanap ng Panginoon, hindi yung fruit of religion. May mga taga-CCF, ang tagal-tagal na nagsisimba, may ID, CCF, founding member since 1908. Okay? Yung pong pabango, ano sabi ko? Christian Dior. Yung pangalan, Christian trademark. Pati yung pangalan, Christian din. Pero ang pamumuhay, non-Christian. Walang prutas. Sana po, ito ay ating maging tanda. So, ito po yung picture ng, yan ang puno ng igos. Yan po ang puno ng igos, punong-puno ng dahon. Ang ganda, di ba? Wow! Ito, kinukumpara ng Panginoon sa religion na engrande. May mga religion, napaka-engrande. Yung mga suot nila, talaga namang banal na banal. Meron pang ano. Anyway. Pero dapat merong tinatawag na kahit maliit na prutas. Dahil yung maagang prutas ay tanda na magkakaprutas. Pero pag puro dahon, walang maliit na prutas, tanda na hindi na magkakaprutas kahit kailan at magiging simbolo na lamang. Religion without spirituality. Tanong ko sa inyo, marami ba ngayong mga religion na puro religion pero wala sa buhay? Marami. At maraming pulpito ang magsisilbi sa ganyang mga tao na wag mo akong piliting magsisi, bigyan mo na lang ako ng serbisyong relihiyon para makalma ko ang aking guilt. The Lord is showing anger at religion without substance. Ang Panginoon ay nagpapakita ng galit sa relihiyong walang laman. Ito po yung yan. So, ano siya? Ano bang itsura niyan? Parang pinaghalong kamatis at bayabas, ano? Okay? So, yan po yung full-blown fruit at ito yung natuyot na igos. Yan ho, tinuyot ko ho yan para makulang ko lang yung picture na yan. Binuhusan ko ho ng asin sa ugat. Hindi ho, biro lang. Sa internet ko lang nakita yan. So, nung sinabi ng Panginoon na hindi ka na mamumunga, dapat nating malaman na ito ay simbolo sapagkat, siguro tayo hindi natin alam, ang igos sa Bible ay laging inihahambing sa bayan ng Israel. Kaya yung mga nakakarinig kay Jesus noon, alam nilang implikasyon nung sinasabi ni Jesus. Tulad dito, sa isa lang ang ibibigay ko kasi maraming comparison ng bayan ng Israel sa fig tree o sa puno ng igos. Isa ay nasa Hosea 9:10. Ang Israel ay tulad ng mga ubas sa ilang, gayon sila noong una kong matagpuan. Parang unang bunga ng puno ng igos. Nang makita ko ang iyong mga magulang, ngunit nang magpunta sila sa Baal Peor, sila ay naglingkod sa Diyos-Diyosan si Baal, ang naging kasuklam-suklam gaya ng Diyos-Diyosang
kanilang inibig. Ngayon, etong kabanata na ito sa buhay ng Panginoon ay ang tanging mirakulo na naisulat kung saan ang miracle ni Jesus ay isang paghuhusga o isang pagkokondemna na. Ang mga miracles ni Jesus normally ay healing, feeding, miracles. Pero this is a judgment miracle. The only one, kaisa-isang recorded in Scripture about the Lord Jesus Christ. It is the only miracle involving judgment, and it involves the judgment on the Israelites. The only miracle, a visual parable involving miracle na patungkol sa Israel. Muli, ibabalik ko po sa ating sitwasyon. Kahit taga-CCF ka, taga-GCF ka, VCF ka, kahit anong simbahan, pag puro relihiyon, pero paglabas mo niyang pinto na yan, ang bunga ng buhay mo ay hindi maka-Diyos. Para kayong puno ng igos. One day, God will say, tapos na ang pagkakunwari mo. Sa dami ng narinig mo, sinasalag mo at hindi ka tunay na naniniwala. Lagi nating naririnig na si Jesus is a God of love. Totoo yan. But you must remember, si Jesus ay God of love, Diyos siya ng pag-ibig, pero siya ay Diyos. He is also a God of justice. At isang araw, tatanungin ka niya, anong nagawa mo sa katotohanang narinig mo? At ano yung sinabi ko kanina? Gusto ng dyablo, magsimba ka na hindi sumusunod. Puro dahon. Puro pakita. Puro salita. Ngunit yung kasalanan, tuloy-tuloy pa rin. Walang pagsisisi. Hindi ko po sinasabing perfeksyon. Direksyon. Ngunit, nagkasala ka man ngayon, ang bunga, unti-unti ka nagsisisi. Hindi mo na magawa yung mga ginagawa mo dati. Yun ang bunga. Fruit of repentance na hinahanap ng Panginoon. Jesus is speaking here of profession with no fruit. Matapos ang 3 taon ng pagbibigay ng katotohanan at kung matatandaan nyo, ang unang sermon na ibinigay ng Panginoon ay repent, magsisi. Kaya ang sabi niya, mamunga kayo ng marapat na pagsisisi. Therefore, bear fruits worthy of repentance. Pero mga Hudyo, katulad din ng maraming Kristiyano ngayon, God is a genie. Isang parang good luck ba? Suriin po natin ang ating sarili. Wala akong tinutukoy. Kanya-kanyang pagsusuri. Ang Diyos ba sa atin ay isang parang lottery ticket? O isang parang wish? Yung, di ba, pag nagtatapon ka ng coin, magwi-wish ka? O kinakausap lamang pag may kailangan? Ang tanong ang sinasabi natin sa Panginoon, Lord, ano bang maibibigay mo sa akin? Hindi, Lord, ano bang maibibigay ko sa iyo? That's very important. Sapagkat dito nagkamali ang mga Israelita. Kaya namunga sila ng mali, pang sarili, at hindi dun sa tunay hinahanap ng Panginoon. At dahil dyan, naputol ang biyaya sa kanila. Ito po yung sabi ng isang commentator dito sa talatang ito. Ang isang tao na ang buhay ay puro dahon ay nanganganib ng paghuhukom sapagkat si Jesus ay naghahanap ng prutas at ng bunga sa ating buhay. Meron pong isang tinatawag na parallel reference verse sa Lucas na nagbibigay ng patama sa mga Israelita dahil sa kanilang pagtatwa sa mga katuruan ng Panginoong Hesus. Sabi dito sa Lucas 13:6, isinalaysay niya ang talinhagang ito. Ang isang tao ay may isang puno ng igos na nakatanim sa kanyang ubasan. Siya'y pumunta upang maghanap ng bunga roon, subalit walang nakita. Sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, tingnan ninyo, 3 taon na akong pumaparito na humahanap ng bunga sa punong igos na ito at wala akong makita. Putulin mo ito. Bakit sinasayang nito ang lupa? Ito po yung isang talinaga na may direct parallel sa buhay ng Panginoon na 3 taon na siya sa mundo ng panahon na ito. Ngunit ang mga Hudyo hindi nagbubunga ng prutas. Tanong ko, ito 3 years na po tayo sa Matthew. Ito ba ay nagkaroon ng pagkakaiba sa buhay mo? 3 years ago,
Ganun ba ang buhay mo 3 years ago? At ganun pa rin hanggang ngayon? May mga kasalanan ka ba 3 years ago na hanggang ngayon ginagawa mo pa? Wow, ang ganda ng Matthew, ang ganda ng paliwanag, ang ganda ng storya, napakadetalyado, verse by verse. Pero walang bunga paglabas mo ng CCF. Parehong kasalanan, parehong ugali, walang pagsisisi. Kailangan sa Diyos ay ang kanyang mahuta at hindi nagsasabi, Lord, isinusurrender ko ang gusto mong isurrender ko. Ito po ay isang sermon na kung titingnan mo ay parang matindi at malupit. Pero alam nyo, ito ay maawaing mensahe. Sapagkat tayo binabalaan na huwag malansi ng pagiging madahon, marelihiyon. At dahil ang dapat nating tingnan ay ang bunga ng ating reliyong ito. At ibinibigay ehemplo ang nangyari sa mga Israelita. Matindi po itong kambyo na to. Hanggang ngayon, ang mga Israelita, hindi po nila na-regain yung kanilang pagiging bayan ng Diyos. At kung titingnan mo ang relihiyon ng mga Israelita ngayon, ganun pa rin. Puro ritual na walang kabuluhan. Natatandaan niyo ba ikinuwento ko sa inyo nung huli akong pumunta sa Israel? Na pagpunta ko dun sa elevator, may nakalagay Sabbath elevator, na pag Sabbath o araw na banal, hindi ka pwede magtrabaho, hindi mo pwedeng pindutin yung buton. Kasi ang pagpindot sa 4th floor ay parang pagtatrabaho na isang kasalanan sa kanila. Parang ritual na walang kabuluhan. Kaya merong Sabbath elevator na titigil sa bawat palapag para hindi ka na kailangang magtrabaho at pumindot ng buton. Ganun po sila. Hanggang ngayon, ritual na, anong kinalalaman nun sa pagkabanal? Pero kinukonek nila yun sa thou shalt honor the Sabbath day. Kaya meron silang Sabbath elevator para hindi sila gumanon. Nakita nyo? Nabubulagan sila. Natatawa tayo doon. Pero meron din ba sa ating ganon? Basta ako'y nakasimba na, okay lang. Na meron akong 3 girlfriend, dagdag sa aking asawa. Si Ana, si Lorna, at saka si Fe. Sinaysayaran ko naman sila ng gospel natatawa kayo dyan. Meron tao nakaupo dyan, wow, amen, praise the Lord. Pero may kaapid. Leaves. Dahon. Sabi ni Satanas, okay yan. Ang dami mong dahon, walang prutas. Pangunahin sandata ng kalaban, laban sa atin. Kaya dito po, binibira ng Panginoon ang mga Hudyo at naniniwala ako na matindi rin ang aral para sa ating lahat. Ganyan po ang mga Hudyo. Yung tinatawag natin na hypocrisy. Ano po sa Tagalog ang hypocrisy? Plastic. Yan ang Tagalog sa hypocrisy. Bawal sa alabang ang plastic. Bawal din sa Panginoon yan. Sabi sa Marcos 7:6, sinagot sila ni Jesus, mga mapagkunwari, tama nga ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo ng kanyang isulat. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pagkunwari lamang, sapagkat ito'y sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Kung titingnan mo yung templo na pinalis ni Jesus, nakita ko po yung model nung nagpunta ako sa Israel. Grabe, ginto yung bubong, tapos talagang yung mga detalye, silver, gold, precious gems, yung priest, grabe ang suot, magarbo. Parang nung nagpunta ako sa Vatican, alam niyo po ba yung mga kardinal na bumoto sa Pope, ang isang damit ng isang Pope nagkakahalaga ng $30,000. Yung pula na may puti, na bestida, parang bestida eh. Ang relihiyon, kinukubli niya yung tunay na pagiging makadiyos. At parang habang gusto mong ikubli yung tunay na pagiging makadiyos tulad ng pagsisisi at pagdadasal ng taimtim at pagbubukas ng puso sa Panginoon, dapat yung mga relihiyon, yung mga ritual ay dapat mas magarbo. Napansin niyo po ba yan? Kaya yung mga reformers, yung mga kumalas sa relihiyong magarbo, simpleng-simple. Yan yung mga ninuno natin. Kaya kita mo ang Protestant Church, nagsimula ng maayos. Halos wala tayong mga relics o symbols. Walang mga symbols. We focus on the Word of God. Ang focus dun sa salita ng Diyos. Hindi dun sa mga ritual. Nung nagpunta kami sa Vatican, meron pa doon,
Yung dating Pope, 300 years ago, ginawa nilang mami, yung katawan pinatigas at sinasamba. Tapos meron pa doon yung sinlalaki ng isang Pope na hinahalikan. Sinasamba. Totoo po yan. At grabe ang garbo ng ayos. Pero kita mo, it's empty. The more unreal, the more elaborate. Yan po ang nangyari. Kaya pinalis ng Panginoon ng templo, tinuldukan ng kanilang reliyon, at ngayon, ang igos ay simbolo ng pagtutuyot ng bayang Israel na tinuldukan na rin ng Panginoong Hesus sa araw na ito. Kaya, tulad po nung aking sinabi sa aking introduksyon, ang karapatan at ang pribilehiyo of gospel distribution, yung pangangalat ng magandang balita na bumaba ang Diyos, nagsakatawang tao upang iligtas ang sangkatauhan ay inalis sa theocracy o dun sa pamumunong relihiyon ng mga Israelita sa bayan ng Israel at ipinasa sa atin. Sana hindi natin ulitin ang ginawa ng mga Israelita na naging relihiyon, naging ritual na walang tunay na pagsamba. At paano mangyayari yan? We must focus on the Word of God. Kaya po natin iniisa-isa ang pag-aaral ng salita ng Diyos upang hindi rin tayo malansi sa tunay na kahulugan ng gustong sabihin ng Panginoon sa atin. Inalis yung tinatawag na the primacy of gospel distribution. Inalis sa mga Israelita. Sabi sa Jeremiah 8:13, lubos ko silang lilipulin, sabi ng Panginoon. Mawawalan ng ubas sa puno ng ubas o ang mga igos sa mga puno ng igos. Maging ang mga dahon ay malalanta at ang naibigay ko na sa kanila ay lumipas na. Anong ibinigay sa kanila ng Panginoon? His word. Ibinigay ko sa inyo yan, lilipas. I will take it away from you. At kanino ibibigay? Matthew 21:43. Kaya't sinasabi ko sa inyo, kukunin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagbibigay ng bunga nito. Sino yan? It's you and me. This is the interregnum. Ang Israel, ang napiling bayan upang ikalat ang magandang balita, the clearing of the temple, the withering of the fig tree, teka muna, hindi kayo at ibinigay sa atin. Nakita niyo po ba yung tindi ng sinasabi sa mensaheng ito? Nung pong ako'y high school, ako po'y basketball player, pero ako po ay matatawag nilang bamban. Hindi po ako magaling. Hindi ako pinapasok. Minsan buong laro hindi ako naipasok kahit minsan. Gusto akong kutusan ng tatay ko. Saan ka palmal ng uniform niya? Sabi niya, hindi ka naglaro. Wala ho Mainitin kasi ulo ko, daddy. Nanununtok ko ako Hindi pa ako makashoot. Laging kapos o sobra. Pero isang beses, maraming nasasaktan sa amin kasi championship na. At yung aming star player na balian, biglang tumingin sa akin yung coach, Del Mundo, wala na akong choice Yung star player, wala na, pasok. Ito po yung nangyari. Yung star player na napili, Israel, wala na, napilayan. Kasi natuyot. Puro religion. Sabi nila, kayo, mga taga-CCF Tagalog Service, pasok. Kayo maghawak ng bola ng Ebanghelyo. Andiyan pa po ba kayo? That's us. Kaya itong mensaheng ito, lalo niyang pinag-init yung aking intensyon bilang inyong pastor na ipaliwanag ng detalyado at mabuti ang salita ng Diyos. Kasi nakita ko na kaya nagmintis ang mga Israelita kasi hawak nila yung salita ng Diyos pero misinterpretasyon, misapplication. Yung sacrificial system na mag-aalay ka ng hayop para bilang simbolo ng pagsisisi, ginawa nilang business. Misinterpretation. Kaya para tayo po na pinasahan ng bola ng Ebanghelyo ay hindi malihis na katulad ng bayang ito. Hindi matuyot na katulad ng igos. We must study the Word of God. Kaya sabi nga kay Josue, you will meditate on God's Word day and night and you will have success. Gusto mo bang makasunod ng tama sa Diyos? Gusto mo bang ikaw'y magbunga, pag-aralan ang salita ng Diyos at sumunod dito? Yan po ang ating ginagawa the last 3 years. We're just studying the Word of God. Kahit minsan mahirap pakinggan.
Di ba? Minsan parang nanliliit eh. Dahil sinusuri niya talaga ang kaibuturan ng iyong puso. But that's the way to grow. Sapagkat maghahanap ang Diyos ng bunga. Kaya ibinigay sa isang bansa ang bunga nito. That is the church. Sabi sa 1 Pedro 2:9, ito'y patungkol na sa pinasahan tayo. Kayo ay isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pari. See, the royal priesthood used to be at the temple. Pero ngayon sinasabi sa 1 Peter 2:9 na patungkol na ngayon hindi na sa Israel, kundi sa Ecclesia. Doon po nanggaling yung word na iglesia na ninakaw. Huwag na natin pag-usapan yun. That is where the word church comes from. Ecclesia. The called out ones, yung mga tinawag. EJ, pasok, nabalian si Israel. That's us. Kayo isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Ano yung kahangahangang ginawa? That God came down from heaven to earth to die for your sin. Na pag tinanggap mo siya, na bilang sarili mong tagapagligtas, you are going to heaven. Yan ang kamangha-mangha. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungkol sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. So yung pagkakamali ng Israel, naging isang pribilehiyo para sa atin. Ang tanong, magmimintis din ba tayo? Ang sagot, yes, magmimintis tayo if we don't study the Word of God with an open heart. Pag hindi namunga ang katotohanan at pag itinuro ng mali ang salita ng Diyos. Kaya ang Panginoon matindi sa mga false teachers. Mapagmahal, nagpapagaling ng bulag, nagbumubuhay ng mga patay, mababait sa bata at sa mahihirap. Pero pagdating sa mga Pharisee, mga false teacher, anong tawag? Ulupong. Bakit? Ang katotohanan, pag iniba mo, nakakamatay. At kayong mga tao ng Diyos, kung sino nakatayo dito sa pulpit at dapat hawak mo Bible mo. Sinasabi, yung ba sinasabi ni pastor ay yung sinasabi sa that's the check. Kasi pag may tumayo dito na false teacher at hindi ka marunong mag-check, malilin lang ka. Yung pinakamalalaking simbahan dito, iglesia ni ganyan, Jehovah ni ganyan. Ang tinuturo niyan, Jesus Christ is not God. Alam niyo ba yan? Pero ang mga pangalan nila, naandun ang pangalan ng Diyos. We are the church. The ones that is replacing Israel. Ikaw yon at ako. At delikado na tayo malihis kung hindi mamumunga. Ngunit ang bunga ay nagmumula sa pakikinig. Sa pakikinig ng katuruan patungkol kay Jesus. Sapagkat ang bunga ay dapat lumabas kung may tunay na pananampalataya. Kung may propesyon ng relihiyon ng walang bunga, ito ay dahon at hangin lamang. At dadating ang panahon, sinasabi, tuyot ka na. Ginagamit mo ang relihiyon para meron kang makuha at sa sarili mo mga hangarin. Ngunit hindi mo talaga isinusuko ang iyong buhay. At hindi maraming mga pastor, maraming sa Amerika, lalong-lalo na, pag sinabing, sumamba ka dito, makinig ka sa akin, ibigay mo lang yung seed money mo, ikay bibiyayaan. Yan po ang pinakamalalaking simbahan. Nagbibigay sila, nagtuturo ng Mesayas na Mesaya sa pera, Mesaya sa problema. Hindi Mesaya na magliligtas at magpapatawad ng kasalanan. Empty religion. Outward trapping. Religion na pinapalitan ang pagsisisi. Bakit? Mas madaling maging relihiyoso kaysa magsisi sa kasalanan. Ano mas madali? Sumimba ka araw-araw, ngunit okay lang. Meron kang si Ana, si Lorna at si Fe. Pero magsimba ka araw-araw, magdasal ka ng 10 Jollibee, Sorry. Ikaw ay maglakad ng paluhod? Ikaw ay mag-donate? Ano mas madali? Gumawa niya mga religious activity, mga dahon, o magsisi ka sa kasalanan? Iwanan mo ang iyong kaapid. Iwanan ng pagiging magagalitin. Huwag manood ng malalaswa. Tigilan ng pag-inom, paglalasing, at ano mas madali? Mas madali maging relihiyoso. Napakadali. Di ba? Pwede ako sumimba everyday. Huwag mo lang papaalis sa akin si Ana, si Lorna at si Fe.
In fact, may mga nagbebenta ng ganyan. Ano? Pwede ka magkasala, basta gawin mo lang to. 10 ganyan, 5 ganito, at saka donation. Meron pa nga, sa Pampanga, pag nagpunta ka ron, magpapapako sa krus, maghahagupit ng sarili, tapos yung bote nila ng kasalanan, basyo uli, pwede mo uling punuin, 1 more year. Ganun po yung theology dun eh. Dahon. Kaya ang Panginoon, idiniklara sila na tuyot na. Isa pong ehemplo ng aking sinasabi na iyan, na dahon ng reliyon, ay nasa Deuteronomy 6, 7-8. Nangungusap dito ang Panginoon patungkol sa salita ng Diyos. Sabi, ituro ninyo ito, ang salita ng Diyos, sa inyong mga anak. Deuteronomy 6, 7-8. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ibig sabihin ng salita ng Diyos, dapat laman lagi ng isip mo, di ba? Simple naman yan, di ba? Naintindihan yan, di ba? Sabi sa verse 8, ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda at italoy sa inyong noo. Ano ibig sabihin? Yung salita ng Diyos, alam na alam mo. So may tinatawag na metaphor, ano? Itali mo sa ulo mo. Pero alam nyo, ginawa ng mga Hudyo, yung religion nila, literal nilang kinuha hanggang ngayon. Kumuha po ako ng picture. Pumunta ako kahapon sa Israel para ipakita lang sa inyo to. Ginawa nila, yung salita ng Diyos, nilagay nila sa isang kahon. Ayan yung kahon. Ang tawag nila dyan, phylactery. Tapos ipinapasok nila yung memory verse sa loob ng kahon. Tapos ilalagay nila 2. Tapos yung isa, ilalagay nila sa noo, itatali, kasi sabi, ipulupot mo sa iyong kamay at itali sa iyong noo. So ipinulupot sa kamay at itinali sa noo. Hello? Hindi yun ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin nun, pag merong kasalanan, sasabihin, ano bang memory verse dito? If I look at a woman with lust, that is already adultery. Yun yung nakapulupot sa utak mo. Kaya umiiwas ka sa kasalanan. Hindi yung literal, itinali mo dito yung memory verse mo. Hanggang ngayon po, ginagawa ng mga Hudyo yan. Tapos nagpunta kami sa Israel, nagdadasal sila. Yan, papakita ko sa inyo. Ayan, so ayan po, meron silang kahon dito. Yung tinatawag na genuflecting, gumaganon sila dun sa... Pag nagdadasal sila, oras ang binibilang, nagpapakitang tao. Ngayon, natatawa tayo dyan, pero sa ating nakalipas na relihiyon, ganyan din, dahon, walang kabuluhan. Sana, ngayon tayo mga Christians na, hindi maulit ito. Sabi sa verse 20, nakita ng mga alagad ang nangyari at sila'y namangha. Paano natuyo agad ang puno ng igos? So dito po pumapasok yung pangako sa tapat. So lumipas po tayo dun sa hatol sa bayan. Ngunit iniwanan ng Panginoon ngayon, pagpasok ng verse 21, yung sumpa sa bayan at humarap siya sa simbahan. Kasi nabigla sila sa kapangyarihan ng Diyos na tuyuin ang buong puno. Sabi nila, ang bilis. Paanong natuyo agad ang puno ng igos? God has creative power at meron din siyang destructive power. So ito yung pangako sa tapat na ang tinutukoy niya dito ay ang simbahan. So magot si Jesus, tandaan ninyo kung kayo'y mananalig sa Diyos at hindi mag-aalinlangan, magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng igos na ito. Hindi lamang iyan, kundi sasabihin ninyo sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat, mangyayari ang inyong sinabi. Hindi nila alam kung paano natuyot ng ganun ang puno ng igos. Sinabi ng Panginoon, yung kapangyarihan na nakita ninyo, kung kayo'y susunod sa akin, at ngayon ang pinapatungkulan niya na tayo, iniwanan nila yung mga, now he's talking to the church. Ito ay para sa atin. Kung nakita nyo nakamangha-mangha ang mirakulo ng pagtutuyot, yang kapangyarihang iyan, pag kayo ay nanampalataya at nagtiwala sa akin, ay magagamit upang kayo ay pakinggan ko, upang pakinggan ko inyong panalangin. Siguro narinig nyo na yung verse na yun, if you say to this mountain, be removed, kung sabihin mo sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalong ka sa dagat. Di ba narinig nyo na yan? Pero siguro ngayon nyo lang narinig yung tamang konteksto. Ito yung tinatawag na isang metaphor, isang paghahambing. Ibig sabihin, pag ikaw ay hindi tumulad sa Israel,
at ikaw ay sumangguni sa tunay na relihiyon at namunga, walang imposible sa iyo. Kung ang iyong mga panalangin at pananampalataya ay nakatugma sa aking layunin. For example, ako businessman. Sinabi ko, Lord, ako po businessman. Sana ako po ay bigyan nyo ng kakayahan upang magkaroon po ako ng resources upang hindi ko lang buhay ng aking pamilya, kundi makatulong din sa simbahan. Yan ba ay tugma sa kagustuhan ng Panginoon? Yes. Sasagutin ko yan. Hindi naman ibig sabihin, yayaman ka at lalago ng ganong kalaki ang negosyo. Pero yung kahilingan mo na yan, kung ito ay nakaayon sa aking kagustuhan na ang simbahan ay mangalat ng magandang balita, gagalaw ako sa buhay mo para magkaroon ka ng kakayahan upang makatulong sa iglesia, upang maikalat ang magandang balita. Muli, hindi ito pwedeng gamitin na parang prosperity gospel. Ano? Ngunit ito, isang pangako na kung magkakaprutas ka talaga, alam nyo kasi, ang isang senyales na nagkakaprutas ka talaga, hindi lang pagbabago sa ugali at pagtatwa sa kasalanan. Ang prutas sa buhay ng isang Kristiyano ay pagtatwa sa kasalanan, pagbabagong buhay, pagsunod sa salita, at kagustuhan na maglaganap ng ebanghelyo. Makikita mo, a maturing Christian wants to serve God. Makikita mo unti-unti, ang kagustuhan niyan, hindi na yung mga bisyo niya, hindi na yung kanyang hobby. Makikita mo na sa simbahan niyan, serving sacrificially. You know why? That is the fruit. More and more, naa-align ka sa kagustuhan ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, pag nagkaganyan ka at napunta dyan ang pamumunga ng iyong buhay espiritual, walang magiging imposible sa iyo if your faith, if your fruit, if your prayer is joined with the purpose and will of God. Ngayon, hindi mo sasabihin, I will join my will with God to get what I want. Hindi. Sasabihin mo, basta susunod ako sa Panginoon, mamumunga ako. At makikita mo unti-unti, ang interest mo mababaling sa mga bagay na makamundo at almost automatic, hindi mo mapapansin, nawawala ang interest mo sa makamundo, mapupunta sa mga makadiyos. That is one sign of a fruit. Hindi yan ginagawa. That is a fruit of the Spirit. Nandiyan pa po ba kayo? So makikita mo, yung buhay mo na-align sa Panginoon, at sabi niya, if you have that kind of fruit and faith, yung kapangyarihan na tumuyot sa igos is the same power that will move mountains for your life. Gagalaw ako sa buhay mo. Hindi mo inaasahan, hindi mo intensyon, wala kang hidden agenda, but I will move powerfully in your life. Sabi sa Juan 14, anumang hilingin ninyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa aking pangalan, ito ay aking gagawin. Ano? Kung titingnan mo, parang prosperity gospel. Pero pag ikaw ay naka-align sa buhay, sa utos ng Panginoon, namumunga ng spiritual fruit, hindi na prosperity gospel yan. That is the reality. Ano? Pag sinabi mo, Lord, nakikita ko, hinuhubog mo ang aking buhay na ang aking layunin talaga napupunta na sa mga makalangit na interest. Makikita mo na yung mga hinihingi mo, mga makadiyos. Lord, sana gamitin mo ako sa ministry. Lord, sana maiwasan ko yung kasalanan. At sa tingin mo, pag nanalangin ka, sasagutin ni Lord ang mga panalangin mo? Of course. Why? Naka-align ka na eh. Hinuhubog ka na niya eh. The same wavelength na kayo ng Panginoon. At ang sinasabi ng Panginoon dito, there is power in the life of an obedient and fruitful Christian. At tulad ng sinabi ko, paano tayo magkakaroon ng ganyang buhay? Sabi sa Roma 10:17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Para magkaroon tayo ng produktibong buhay, magamit ng Panginoon, makapangyarihan at sinasagot na panalangin. We must know God. We must know about Jesus Christ. Sabi sa Jeremiah 9, ang sabi ni Yahweh, huwag ipagmayabang ng matatalino ang kanyang karunungan o ang malakas ang lakas ng kanyang taglay, ni ang mayaman ang kanyang kayamanan. Kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang pagkakakilala at pagkakaunawa sa akin. If you want to boast, boast in this, that you understand me, nakilala mo ako. Sapagkat ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago, makatarungan at matuwid.
bago po tayo magtapos, nakakalungkot ang nangyari sa mga Israelita. Hawak nila yung katotohanan. Nasa harap nila yung Diyos. Bottom line, simplehan na lang natin, bakit sila natanggal sa posisyon? May agenda. Hindi nila tinanggap si Jesus, hindi sila nagsisi, inala sa kanila ang karapatan. Ngunit kung sinabi lang nila, Lord, patawarin mo ako sa aking kasalanan, tinatanggap kita bilang tagapagligtas. At, Panginoon, gawin mo sa aking buhay ang gusto mong gawin. Napakaraming pangako. Sapagkat gusto niya tayong gamitin. We are the new chosen nation. Sabi niya sa Juan 14, pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama. Ang gusto ng Panginoon sa kanyang iglesia, sa inyo, mga CCF 3 o'clock Tagalog service, ay magkaroon ng buhay na mabunga at makapangyarihan. And this is the promise. Ito yung pangako. Kung anong hilingin mo, ibibigay ko sa iyo. Basta, sabi nga nung, ano bang taon yung sabi? Align. Align, align, align. You align your life with God. Sabi sa verse 22, ano mang hingin ninyo sa panalangin, ay tatanggapin ninyo kung nananalig kayo. Can you imagine? Nakita mo na ba yung prayer na yan? Siguro nakita mo na yan, pero not in this context. This is in the context of being God's church. Ito ay nasa konteksto na tayo ay merong misyon. At pag inalign mo ang buhay mo sa misyon na yan, bukas ang langit sa iyong mga panawagan, sa iyong panalangin, punong-puno ng pananampalataya. Ngayon, sabi mo, Pastor EJ, okay naman yung sinasabi mo eh. Gusto naman namin yan, pero ang hirap niyan. Tauhan ng Panginoon, agent of God on earth, a holy nation, banal na bansa. Ako, nung tinawag nga ako ng coach sa basketball, last 30 seconds. We are 4 points behind. Nung huli ako nakashoot, 2 years ago pa. Sabi niya, huwag ka mag-alala, sunurin mo lang yung utos ko. Huwag niyo nang sabihin ko anong wakas. Hindi ko na gustong tandaan. Pero para po sa ating lahat, sa ating pagwawakas, sinabi ko lang sa inyo yung konteksto nung nangyari sa Israel at anong gusto niyang gawin sa atin. Ang hamon ko lang sa inyo, kung nakikita mo yung buhay mo, puro dahon. Puro ka dahon? Walang fruit. Ako yan eh. Huwag kang masyadong mabigo. Kasi ang gusto ng Panginoon, pag kinalabit ka niya, umamin ka, ako yan eh. Puro dahon talaga ako. Nagsisimba ako, pero Monday to Saturday, walang bunga. Ang dahon ko, nagsisimba ako once a week. Yun lang ang senyales na aki Kristiyano. Pag napunta ako sa opisina, pag sinabi kong Christian ako, sabihin ng mga katrabaho ko, no way, Jose, nabibigla. Imposibleng Kristiyano ka, yung buhay mo. Ako yan eh. Well, merong verse sa Mark 9:24. Nasa Matthew din to. Kasi alam ko maraming Christian, gusto naman natin lumago eh. Pero para mga Hudyo tayo, puro dahon. You cry out to God, ikumpisal mo. Yun ang simula. Lord, ako yun eh. Sana hindi mo ako tuyutin. Sana hindi mo ako tanggalin. Pero paano? You cry out to God. Naniniwala ako, Lord, na kaya mo akong baguhin. Tatandaan niyo po ba yung istorya ng tatay na yung anak niya ay sinapian ng demonyo? At sabi ng Panginoon sa mga disipulo, kaya hindi niyo mapagaling kasi mahina ang pananampalataya niyo. Yun ang iyak mo, Lord. Kaya hindi po ako makasunod kasi mahina ako bilang Christian. Mahina ang pananampalataya ko. Pero gusto ko na yung sinasabi ni Pastor EJ. Gusto ko na magbago. Gusto ko nang iwanan si Lorna, si Ana, si Lorna, si Pe, at saka si Tony. Meron pang Tony. Pero hindi na ako makapagbago, Lord eh. Pero naniniwala ako na sinagip mo. Ito yung iyak. Sumigaw ang ama. Kasi yung ama, yung anak niya, sinapian ng demonyo. Nahihirapan siya kasi yung kanyang pananampalataya maliit. Hindi niya mabago yung sarili niya. Sabi ni Lord, pag nanampalataya ka, kakitang baguhin. Sumigaw ang ama ng bata, sinabi, nananampalataya ako, tulungan niyo po ang kawalan ko ng pananampalataya. I believe, help my unbelief. Mabigat yung binitawan kong mensahe sa inyo eh. We are God's people. Israel to you.
Mabigat. Hindi, Pastor EJ, hindi ko mabasa yung Bible ko eh. Pag nagbasa akong Bible, magbabasa akong Bible, 10 verses a day. Pag lampas ko sa pangalawang verse, nakakatulog na ako. Ganyan ako kahina. Umiyak ka sa Panginoon, Lord, ang dami ko nang narinig. Ang dami ko nang natanggap. Pero hindi ako nagbabago para kong Israel. Gumaya ka dito sa tatay ng batang sinapian ng demonyo. Nananampalataya ako. Tulungan niyo po ang kawalan ko ng pananampalataya. That's an honest prayer. Pero huwag kang manatili na punong-puno ka ng dahon ng relihiyon. Member ka ng CCF, perfect attendance. Pero walang bunga, delikado ka. Kaya umiyak ka, Lord, I believe, help my unbelief. Pwede po ba yun? That is the kind of prayer that God wants. Ayaw niya yung mga panalangin na punong-puno ng dahon na walang bunga. Ang galing manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, na lumikha ng mundo. Ganun, galing magdasal. May ganun eh, puro dahon. Pag nagdasal, talagang parang banal na banal. Manalangin tayong lahat. Kami, Lord, na iyong mga to. Puro dahon, pero tingnan mo yung buhay. Hindi perfection, ha? Direksyon. Yung bang kasalanan mo this year, katulad din ng kasalanan mo 3 years ago, last year, o nababawasan? Yung pagsisisi, ang bilis sa'yo. Ang bilis mo mag-sorry ngayon. Dati, pag nagalit ka, tuloy-tuloy. Ngayon, pag nagalit ka, madali ka na mag-sorry. Buisit, sorry. Huwag naman ganun. Masyado naman peke yun. Pero ang bilis mong tamaan ngayon. Ang bilis mong tamaan. Sige na nga, sweetheart, alam ko, binatukan kita, hinampas kita ng plancha, palo-palo, tsaka batya. Pero sige, pinagluto kita. Oh. Dumudugo pa ba? You cry out to God, sabi mo, Lord, mukhang nakontento na ako. Yung inalis ako relihiyon, magsampung Jollibee to the Father lang ako, okay na ako. Ngayon, nagsimba lang ako, pero wala nang pagbabago, dahon. Don't do that. Ang delikado sa pakikinig sa katotohanan, sa detalyadong exposition of Scripture, tapos nakakalyuhan ka na, hindi ka na tinatamaan. Hindi ka na naapektuhan nung sinasabi. That's the most dangerous point. Dahil yan ang nangyari sa Israel. Hawak nila ang Torah. Hawak nila ang banal na kasulatan. Hawak nila ang mensahe ng Panginoon. Kabayan nila si Moses, si Noah, at ang mga propeta ng Diyos. Ngunit, nalihis. Tayo, ganun din ba? We hold the Bible. Evangelical, Protestant, Christian. Kamusta buhay? Lahat po tayo sa pula. Lahat tayo. Hindi ako nangungusap ng pababa. Lahat po tayo dito, pasyente. But you must cry out to God. I believe, help my unbelief. Ngayon, ang gustong gawin ng Panginoon ay tandaan ng pangako. Yung sinasabi na mountain moving faith, ang pananampalataya at panalangin na bubuhat sa bundok at itatapon sa dagat. Yan po, hindi ko na marami pa akong notes pero ang patungkol talaga dyan, yan ay ang bundok ng pangangalap ng balita sa mga pagano at sila ay maging mga Kristiyano. That's the mountain. At pag pinalangin mo, Lord, gamitin mo ang buhay ko upang magamit, upang masagip ang marami. Maaring ako'y usher, maaring ako'y D-group leader, maaring ako'y choir, maaring ako'y musician, maaring ako'y tumutulong sa simbahan, sasagutin ng Panginoon. At sabi niya, nasa inyo yang kapangyarihang yan. Kaya, atin pong suriin ang ating buhay, kunin ang leksyon ng mga Israelita. Hanggang ngayon, hindi ibinabalik ang karapatang yan sa mga Israelita. Pero ibabalik eschatology. Alam niyo kung kailan ibabalik sa mga Israelita na sila muli ang maghahawak ng karapatan na holy nation? Ito po yung mangyayari. Eschatology, end times. And then I'll end the sermon. Mangyayari po ngayon, babalik, tatawagin na yung tinatawag na rapture. Ano yung rapture? Ang simbahan biglang aangat. Maaari po sabi ni Lord, si EJ dapat natapos ng 4:30, rapture na dapat ang tagal Maaring lahat po ng propesya nangyari na. The rapture of the church, ibig sabihin, yung takdang panahon, lahat ng Christian aangat na, pupunta lang sa langit, the first judgment. Okay? Ang maiiwan dito, mga non-Christian.
Ito po yung tinatawag na panahon ng tribulation. At doon, pag wala na ang church, nandun na tayo sa taas. No? Pagdating nun, kaya mamaya pag sinabi ko, in Jesus' name we pray, amen. Biglang umangat ang church, naiwan ka dito, ibig sabihin, hindi ka Christian. Ano kaya ako na lang naiwan? In Jesus' name, saan na sila? Ako pala yung, wag naman Lord, wag. Pero yun po yung rapture. Di ba nakita niya yung picture niya, biglang nawala. May nag-uusap, sabi, pare ano, nawala. Okay, pag sinabi ko, in Jesus' name we pray, amen, nawala, rapture na po yun. Nandun tayo. May iwan dito mga non-Christian, and the Jews will be the holy nation again. 144,000 evangelists. Yan, babalik sa kanila. Tapos ang mangyari, tribulation, second coming of Christ, alam niyo ba? Biglang naging eschatology lesson. Pagbalik ni Christ, bumibira na yung mga Jews, mga Hudyo muli, binalik sa kanila. Babalik na si Kristo, tanong mo kung sinong kasama ni Jesus, pagbalik mula sa langit. Ito maraming may hindi alam sa inyo eh. Alam mo kung sinong kasama ni Jesus? It's you and me. Kaya yung second coming ni Christ, hindi ka nakatingala, nakatingin sa baba. Tigidig, 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 tigidig. Hindi na po donkey, white horse. At ang kasama, tayo na. Tigidig, tigidig, tigidig. Wow, nung pinag-aralan ko yun, sabi ko, wow. But that's when the Jews will be God's evangelists. In the meantime, ikaw at ako, tanong ko sa buhay mo, dahon o bunga? Kung ano man trabaho mo, kung ano man ang edad mo, you are God's chosen people. Pag hindi ka namunga, you have to examine, are you even a Christian? Ano po ba yung bunga na sinasabi? Fruit of repentance. Sinasabi mo, Lord, kailangan magbago ako, kailangan kita. Unti-unti nauuho ka sa salita ng Diyos. Unti-unti kahit hindi halos mapansin, bumabaling ang interes mo mula sa mundo patungko sa Kanya. Pag nakikita mo yan, that's a fruit. At diligan mo yan sa pakikinig. Faith comes by hearing. Kaya po, ang matapat na guro, ang matapat na pastor, dinidilig ang kongregasyon, hindi na mga bagay na punong-puno ng pangako na nagpaparami, kundi na mga bagay na magpapalago, na madalas, minsan mahapdi. Di ba? Minsan mahapdi ang sermon ni Pastor EJ, pero yan ang magpapalago po sa atin. Makikita mo, pag ang panalangin mo, Lord, make me grow, help my unbelief. Sana yung kagustuhan mo, ang kagustuhan ko. Alam mo, that regalo ng Panginoon niya, na yung gusto niya, gagawin niya kagustuhan mo rin. Kaya sinasabi na, seek ye first the kingdom of God. You can ask that. Sana, Lord, make me seek your kingdom first. Gawin mo na, saliksikin ko muna yung kagustuhan mo at hindi ko yung kagustuhan. That's a good prayer. Lord, yung kagustuhan ko, itabi mo. Dahon eh. Gawin mo yung kagustuhan ko, yung mga kagustuhan mo sa buhay ko. That's an honest prayer. That's a sign of fruit of repentance. At sabi ng Panginoon, pag ginawa mo yan, yung mga panalangin na nagbubuhat ng bundok, makikita mo, gagalaw sa iyong buhay. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa pagpunta nyo dito. We are now studying the last few days of your life. Napaka-importante po ng mga huling habilin nyo at ng mga huling leksyon nyo sa amin. Sana bilang isang maliit na iglesia, ecclesia, the called out ones, hindi po namin mamiss ang mensahe ng tunay na Kristyanismo. Lahat po kami, Panginoon, kulang-kulang. Lahat kami dapat maibangko. Bawat isa sa amin, Panginoon, nahihiya sa inyo. Pero sana, Lord, gamitin namin ang conviction na yan upang umiyak sa inyo at sabihin, Lord, palaguin mo ako. Yung tuyot kong buhay Kristiyano, diligan mo, baguhin mo ako. Salamat sa pagkakataon na binigay mo sa amin at sa pribilehiyo na nasa amin. Gamitin mo ang CCF Tagalog Service para sa kariyan. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin.